ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nagbubuisit. Shit! Bakit pa tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Para pabagsakin nga o patalsikin nga itong si Martin Romualdez. Talagang dito makikita mo, taong bayan ba ang nagpapagulo? Ang tao bang nagpapagulo? Hindi naman eh. 'Di ba? Gobyerno ang nagpapagulo sa bansa natin. Oh, itong mga hayop na to, talagang ang pinag-aawayan nito, iisang buto eh. Ang pinag-aawayan nito eh. 'Di ba? Pwesto ang pinag-aawayan nito. 'Di ba? Talagang dito makikita mo sino ba talaga ang nagpapagulo. 'Di ba? 'Di ba? Sino ba nagpapagulo sa bansa natin? 'Di ba? 'Yun ang tanong eh. 'Di ba? Ang taong bayan ba nagpapagulo sa bansa natin? Hindi. 'Di ba? Mga politiko eh. Mga politikong swapang, ganib sa kapangyarihan. Matakaw sa kwarta. Yan ang nagpapagulo sa bansa natin eh. Yung mga politiko na yan eh. Bakit? Makikita mo mga nalalagay, mga nauupo, puro magnanakaw eh. Mga nalalagay, puro buhaya, puro magnanakaw, puro trapo. Kaya ito, laban sa trapo ito eh. Magnanakaw, laban sa magnanakaw ito eh. Wala kang tulak kabigin ito dito sa dalawang ito eh. Sino ang maaapektuhan? Sa pagtatalo nito mga hayop na to, hindi naman sila maaapektuhan dito eh. Ang taong bayan na maaapektuhan dito, bakit? Wala na yung sentro ng paglilingkod eh. 'Di ba? Pumukos na sila doon sa pwesto eh. Kung saan makakapwesto, kung saan makakasabsab. Doon itong mga hayop na to eh. Doon sila sumisentro eh.
Wala na yung sentro ng paglilingkod. Wala na eh. Nakalimutan na eh. Di ba? Na dapat ang pinag-uusapan kung paano mapapagaang ang pamumuhay ng taong bayan. Pero ano pinag-uusapan? Pwesto. Ang pinag-uusapan. Oh. Di ba? Agawin yung pwesto. Kunin yung pwesto. Lahat dito ninanakaw eh. Ha? Lahat dito ninanakaw eh. Budget ninanakaw. Kwarta ninanakaw. Oh. Pati boto ninanakaw. Pati karangalan dito ninanakaw. Lahat pwede nakawin eh. Pati pwesto ninanakaw na rito mga kapartner. Kaya itong bansa natin talagang wala na eh. Talagang alam mo na yung mga nakaupo. Alam mo na kung ano gagawin nito mga hayop na to eh. Alam mo na kung ano pakay eh. Puro magnanakaw. Ano ba si Gloria? Di ba convicted plunder yan? Oh. Ano plano niyan? Di magnakaw. Ganun lang kasimple yan eh. Oh. Yan ang epekto niyan mga kapartner. Pag nagpapaupo tayo o pinapayagan natin tumakbo yung mga magnanakaw sa gobyerno, ganyan ang epekto niyan mga kapartner. Mga nagtatalo-talo. Oh, isipin mo. Di ba? Mga sakim sa kapangyarihan eh. Bakit pinapayagan pa tumakbo yung mga hayop na yan? Paano? Nakakapaglagay sila. Yung mga ninakaw nila, yun ang pansusuhol nila eh. Para payagan silang tumakbo eh. Di ba? O, yan ang epekto niyan. Mga nag-aaway-away, parang mga buhayan lutang ito eh. Yung mga yan, sila Gloria, sila Duterte, o, lahat yan. Para mga buhayan lutang eh. O, yan ba may maaasahan ba taong bayan dyan? Wala eh. Ang maaapektuhan, ang taong bayan na maaapektuhan dyan. Bakit? Wala na yung sentro ng paglilingkod eh. May sentro pa ba ng paglilingkod? Wala na eh. Yung pagtulong, wala na eh. Na dapat ang iniisip nila, kapakanan ng taong bayan eh. Di ba? Kung paano mapapababa ang presyo ng mga bilihin, kung paano mapapababa ang presyo ng gasolina. Yung makakagaang sa taong bayan. Yung dapat ang iniisip na itong mga animal na to. Pero ano ang iniisip? Ano ang inuuna? Kapakanan nila eh. Kung saan sila makakasabsab, doon sila eh. Diba? Kung saan sila kikita, doon sila eh. Kung saan sila makakapagnakaw, doon sila eh. Itong mga hayop na to, para mga baboy Australiano ito eh. Ha? Diyan sa Kongreso. Diba? Kung saan makikinabang, doon ito eh. Kaya ang politiko rito, baboy na eh. Wala na eh. Sindikato na eh. Biri mo mga nakaupo, puro magnanakaw. Halos lahat karamihan mga nakaupo, puro magnanakaw. Oh. Ano pakay niya mga yan? Ano punteriya niya mga yan? Ba't nagsitakbo pa yung mga yan? Para magnakaw. Oh. Di ba? Yan ang purpose niyan, yan ang epekto niyan eh. Na pinapayagan natin na tumakbo ang mga trapo sa politiko, ang mga magnanakaw. Kaya ang magnanakaw rito hindi maubos-ubos eh. Magtataka ka eh. Di ba? Pag naaambunan, hindi maubos-ubos eh. Ganito kahayop dito, mga kapartner. Talagang dito wala nang kabusugan eh. Ang politiko rito hindi makontento. Di ba? Walang kabusugan eh. Hanggat may mananakaw, hanggat may masasandok eh. Kaya dito ang magnanakaw rito sa gobyerno, ubus-ubus biyaya eh. Talagang sisimutin. Walang iya itong mga hayop na to. Dapat ito talagang isipin mo, daming problema ng bansa, ang pinag-uusapan, pwesto. Di ba? Agawan sa pwesto, kudeta, kung paano mapapatalsik si ganito, kung paano mapapatalsik sa ganyan. Ayun ang iniisip nila eh. Pero hindi nila iniisip yung kapakanan ng taong bayan. Oh, yung makakagaang man lang sa taong bayan. 'Di ba? Yung mababawasan yung kahirapan ng taong bayan. Kung paano mapapaunlad itong bansa natin. Yun dapat ang iniisip nila eh. 'Di ba? Ano iniisip? Puro pansariling kapakanan ang iniisip nitong mga hayop na to. Kaya taong bayan,
wala nang protection mula sa gobyerno eh. Parang ang taong bayan nang naglilingkod sa gobyerno. Baliktad na ngayon eh. 'Di ba? Parang ang taong bayan ang gusto nila yung taong bayan na maglilingkod sa gobyerno eh. Hindi yung gobyerno maglilingkod sa taong bayan eh. Ang gusto nila sila paglilingkuran ng taong bayan eh. Itong mga hayop na to eh. Talagang dito makikita mo, talagang alam na alam mo na kung ano pakay nito eh. Magnakaw eh. 'Di ba? Mga nakaupo puro convicted plunder eh. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, sino pa? Enrile. Gloria Macapagal Arroyo. Halos karamihan diyan puro magnanakaw pa. Bakit? Pinapayagan tumakbo eh. Ito mga hayop na Comelec na to eh. Kaya yan ang epekto niyan. Mga nagtatalo-talo, mga nag-aaway-away. Bakit? Dahil sakim sa kapangyarihan eh. Mga ganib sa kapangyarihan, mga swapang sa kapangyarihan. Yan ang punot dulo niyan. Pagnanakaw. Kwarta, ganib sa kwarta. Yan ang punot dulo niyan, mga kapartner. Kaya kita mo, 'di ba? Mga nagtatalo-talo na. Dati magkakaalyado yung mga yan eh. 'Di ba? Talaga makikita mo pangapanahon na 'yun eh. Kung pumuri kay Bongbong Marcos ito, talagang sagad hanggang buto eh. 'Di ba? Kung purihin si Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Ngayon. Yan ba pinupuri pa ba yan? Wala na. Kanya-kanya na yung mga yan. 'Di ba? Hindi team unity yan eh. Team unity yan eh. Team ng mga magnanakaw yan eh. Team unity ba yan? Ganyan ba team unity? Ha? Nag-aagawan ng pwesto. Nagsisiraan, yan ba team unity? Hindi team unity yan. Team unity yan eh. Ngayon, sino ba nagpapagulo? Ang tanong, sino ba nagpapagulo? Ang taong bayan bang nagpapagulo? O ang gobyerno? Di ba? Kaya dito, wala eh. Hindi mo na matatanaw eh. Kung may pag-asa pa ba itong umunlad itong bansa natin? Wala nang kapag-asa pagka ganitong klase mga nakaupo. Sila Gloria, sila Duterte, sila Bongbong Marcos. Kung ganitong mga klaseng gobyerno ang mga nakaupo, wag na tayo umasa. Tatapatin ko na kayo. Wag na tayo umasa, magtiis tayo. 6 na taon, 5 taon, magtiis tayo. 'Di ba? Mga nakaupo puro magnanakaw eh. Mga sindikato, mga nakaupo eh. Alang 'di ba? Alam na alam mo na ang pakay eh. Kaya mga nagsitakbo tong mga hayop na to para proteksyonan nila yung sarili nila eh. 'Di ba? Para i-secure nila yung mga area-area nila. Yan ang purpose niyan. 'Di ba? Ayan, yan ang nagpapagulo sa bansa natin. Gobyerno ang nagpapagulo, hindi ang taong bayan eh. Mga walang iya itong mga hayop na to, talagang dito, alam mo na eh. Na talagang sindikato na eh. Wala ka na maano eh. Kaya dito makikita mo ang gobyerno wala na yung sentro ng paglilingkod eh. 'Di ba? Wala na yung sentro ng paglilingkod. 'Di ba? Kumbaga sa wala na yung sentro ng pagtulong. Yung iniisip yung kapakanan ng tao, wala na yun eh. Ang politiko rito, Ang politiko rito baboy na eh. Hindi na naglilingkod eh. Kaya nagsitakbo tong mga hayop na to para proteksyonan yung sarili nila eh. 'Di ba? Yung mga politiko rito para proteksyonan yung mga negosyo nila. Mga ari-arian nila. Yan ang dahilan yan eh. Yung mga illegal nilang gawain, maproteksyonan nila, yung mga negosyo nila.
Kaya ang politiko rito, wala na eh. Negosyo na ang politiko rito. Oh, ginagamit sa mga pansariling kapakanan. Oh, ginagamit nila yung pwesto nila para proteksyonan eh. Yung mga illegal nilang gawain, yung mga negosyo nila eh. Na mga illegal nilang negosyo. Ganun ang politiko rito eh. Wala na yung sentro ng paglilingkod. Wala na eh. Kaya baboy na ang politiko rito. Oh. 'Di ba? Kaya kawawa ang bansa natin. Talagang kumbaga sa ginahasa na eh. Ang bansa natin kung niluray-luray eh. Ha? Tapos mananawagan nito si Migsubiri na pagandahin daw ang imahe ng Pilipinas dahil nahuli na yung gunman. Ha? Nahuli na yung gunman na pumatay kay Percy Lapid. Bakit? Gaganda ba ang Pilipinas pag nahuli yung gunman? Kundi gago ito si Migsubiri, ng katuwiran niya eh. Walang iya kayo. Kayo bumaboy ng Pilipinas eh. Sinalaula nyo eh. Nilapastangan nyo ang Pilipinas eh. Pati konstitusyon, nilapastangan nyo eh. Sinalaula nyo, ginahasa nyo eh. Mga walang iya kayo eh. Ha? Tapos mananawagan kayo, pagandahin ng imahe ng Pilipinas. Eh kayo gumahasa. Kayo bumaboy eh, ng konstitusyon. Kayo bumaboy ng rule of law. Tapos mananawagan ka, pagandahin ng imahe ng Pilipinas. Kundi gago ito eh, si Migsubiri. Nahawa na rin kila Robin Padilla eh. Ha? Isipin mo. 'Di ba? Kaya dito makikita mo, wala na eh. Hindi mo na mababakas yung talagang pag-asa. Pagka ganitong klase mga nakaupo ngayon, talagang laganap ang pagnanakaw dito eh. Mga trapo na politiko, talagang laganap na. Wala na. Ha? Maigsadang mga magnanakaw, galis sa kapwa magnanakaw. Yun na nga. Kaya itong pagtatalo na to, magnanakaw laban sa magnanakaw ito eh. Yan sa kampo nila Duterte, nila Gloria, nila Marcos, nila Lisa Araneta. Magnanakaw laban sa magnanakaw ito eh. Kaya nga magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw eh. Oh, puro sariling kapakanan lang ang iniisip nito. Kaya wala tayo, wala. Itsyapera tayo, kumbaga sa salimpusa tayo. Oh, ang taong bayan ba makikinabang diyan? May pakikinabangan ba ang taong bayan diyan sa pagtatalo-talo nila? Wala. Sila lang makikinabang diyan. Pero ang taong bayan wala. Oh, may nagawa ba sila sa pagtaas ng bilihin? May nagawa ba sila sa pagtaas ng gasolina? Oh, may nagawa ba sila sa pagtaas ng kuryente? Oh, tubig? Oh, may nagawa ba sila sa pagtaas ng sweldo? Wala eh. Wala naman silang iniisip eh. Oh, na makakagaang sana sa pamumuhay ng taong bayan eh. May iniisip ba itong mga hayop na to? Wala. Ang iniisip nito puro pabigat eh sa taong bayan eh. Puro laban sa taong bayan ang iniisip nitong mga hayop na to eh. Oh. 'Di ba? Oh. Nag-iisip ba to para sa pag-unlad ng Pilipinas? Para makagaang-gaang man lang sa pamumuhay ng taong bayan? May iniisip ba itong mga hayop na to? Wala eh. Puro sariling kapakanan. Kung paano nila mapoproteksyonan yung sarili nila eh. Yun ang iniisip nito eh. Kung paano sila makakapagkamal ng kwarta. Mga swapang sa kapangyarihan, ganib sa kwarta. Kaya ang taong bayan, kawawa eh. Oh. Di ba? May nagawa ba ang gobyerno? Wala, kabi-kabilaan, nakawan dito, nakawan doon eh. Ang mga hayop eh. Ha? Jose Yabot wala na sa public service kundi naging self-service ng mga politiko. Wala na. Sila na lang mga nagkakamutan ng likod eh. 'Di ba? Sila na lang eh. Ang nakikinabang eh. Pero ang taong bayan ba nakinabang ba? Wala. Salimpusa ang taong bayan eh. Itong mga hayop na to talagang swapang eh. Talagang kala mo ang politiko rito, kala mo mabubuhay ng 1,000 taon kung makapagnakaw eh. Walang kabusugan eh, non-stop eh. 'Di ba?
Kahit panahon ng pandemya, tuloy-tuloy ang pagnanakaw eh. Ha? Parang non-stop. Tuloy-tuloy. 'Di ba? Walang kabusugan eh. Hindi makontento. Ang mga hayop ang mga politiko, mga hayop rito, mga trapo. Oh, alang iya. Da? Obrangko naunok nanako ha. Tama ka diyan, SG Pichay. Talagang tama tayo. Kasi doon lang tayo sa tama eh. Oh. Tama ba 'yan? 'Di ba? Swapangan sa pwesto eh. Sabpangan eh. Oh, mga ganib sa pwesto. Imbis na ang sinusolusyonan nila yung pangunahin problema ng bansa, ano sinusolusyonan? Kung paano sila makikinabang eh. Yun ang iniisip na itong mga hayop na to, lalo na sila Gloria, kung paano sila makikinabang eh. Kung paano maaagaw yung pwesto. Yun ang iniisip na itong mga animal na to eh. 'Di ba? Shakim eh. Oh. Tama ba 'yon? Kaya dito, ang inaano natin dito, yung tama eh. Doon tayo sa tama eh. 'Di ba? Kung may tama, kung may ginawang tama, purihin. Kung may ginawang mali, punahin. Oh. 'Di ba? Medel Pabro. Good day kakamping. Yung good day din po kakamping. Melissa Aguilon. Tama ka po ngayon. Nagtatalo-talo ng mga unitips. Wala naman yan eh. Yung team unitips na yan. Wala yan. 'Di ba? Noong pa sinasabi na natin yan eh. 'Di ba? Nagsama yan dalawang yan. Nagpartner yan dalawang yan. Si Sara Duterte. Tsaka si Bongbong Marcos. Hindi dahil sa team unity. Nagsama yan dalawang yan para hindi mahati yung boto. Yun lang ang purpose nun. Para hindi mahati yung boto. Oh. Kasi pag sabay silang tumakbo, presidente si Sara, presidente si Bongbong Marcos, ang iniisip ni Gloria, baka mahati yung boto eh. Yun ang iniisip nila eh. Baka mahati yung boto, makalusot si Lugaw, tapos ang kaligayahan natin dito. Puro tayo magnanakaw rito. Nagsama-sama tayo magnanakaw rito. Baka mawalis tayo lahat dito. Matino ito si Leni Robredo eh. Tutuluyan tayo nito. Ipatutupad ang batas nito eh. Sigurado yan eh. Kaya kailangan isa sa inyo magparaya. Isa sa inyo eh. 'Di ba? Oh. Yun ang purpose niyan. Kaya nagano yan eh, kaya kaya nga isa sa kanila bumaba eh. 'Di ba? Dahil lang kinakatakot nila baka makalusot si Lugaw, maging presidente, lalintikan na. Lahat tayo wash out dito. Puro tayo isang damukal ng mga magnanakaw rito. Oh. Baka yung tatay mo, baka surrender na sa ICC yan. Oh, gusto mo ba yun? Kaya kailangan isa sa inyo magparaya eh. Oh, yan ang purpose niyan. Kahit masama loob nyo, isa sa inyo magpalaya. Oh, kahit masama loob nyo. Oh, yan ang purpose niyan. Kaya napilita si Sara na bumaba eh. Ng vice president eh. Galit nga si Duterte, di ba? Oh, bakit ka pumayag na maging presidente, di ba? Sakripisyo yun eh. Oh. Kahit masama loob ni Sara Duterte, ginawa niya yun eh. Para sa tatay niya, alang-alang sa tatay niya eh. Dahil sigurado pag nanalo si Vice President Leni Robredo, kalaboso ito eh. Si Duterte, kalaboso yan. Sigurado ite-turn over sa ICC yan. Yan sila Kibuloy. Ite-turn over sa ICC yan, sila Bato. Sigurado yan. Pag nanalo si Vice President, yun ang purpose nun. Kaya nga pinagtulutulungan nila eh, di ba? Lahat ng paraang ginawa nila para manalo sila eh. Di ba? Oh, ano inapoint niya sa Comelec? Puro kasapakat eh, puro kaalyado. Halos malalapit eh, kay Duterte. Halos mga taga Davao eh. Ang inapoint niya dyan eh. Ang huling-huli, abogado pa ni George Garcia. Abogado pa ni Marcos, si George Garcia. Di ba? Yan ang ano niyan. Kaya hindi team unity yan eh. Kunwarian lang yan eh.
Para may maloko sila eh. Team unity, team unity. Katarantaduhan yan eh. Oh. Ginamit lang yan team unity na yan para may maloko sila eh. Oh. Eh marami naloko. Oh yun. Pero hindi nila iniisip. Yan team unity na yan para lang sa kanila yan. Hindi para sa taong bayan yan. Para sa kanila yan. Oh, kita mo mga nagtatalo-talo na yan. Wala na eh. Tapos na election eh. Oh. 'Di ba? Eh si Duterte nga siniraan dati niyan, 'di ba? Si Marcos, ayaw nga ni Duterte kay Marcos eh. 'Di ba? Ayaw ni Duterte kay Marcos. 'Di ba siniraan nga yan, kaysa nagko-cocaine, 'di ba? Oh, kaysa nagko-cocaine daw si Marcos, kaysa etc., 'di ba? Siniraan pa ni Duterte yan. Oh. 'Di ba? Kaya yung Marcos na yan, tsaka yung Marcos na yan, tsaka Duterte, hindi team unity yan. Talagang nagsama lang yan, ang purpose lang talaga yan, nagsama para hindi mahati yung boto. Yun lang ang purpose nun. Pagkatapos na ng eleksyon, galit-galit na yan mga yan. 'Di ba? Yan ang ano niyan mga kapartner. Kaya dito marami na loko eh, yung panahon ng eleksyon eh. Marami na goyo eh. Marami na loko eh. 'Di ba? Maraming napaniwala eh. Maraming natanso eh. Oh. Wala na, bukod-bukod na eh, 'di ba? 'Di ba may kampo ni Duterte, may 'di ba? May kampo may sa kampo na ni Duterte. Oh. Wala na eh. Bukod-bukod na sila eh. 'Di ba? May kampo na ni Marcos. Yung mga dating pumupuri ngayon kay Marcos, wala na. 'Di ba? Sila Roque, sila Panelo, wala na eh. Oh. Eh yung mga hayop na yan, wala namang paninindigan yung mga animal na yan. Paninindigan lang nila yung mga bulsa nila. Yan, sila Roque, sila Panelo, wala na eh. Iwaiwalay na sila eh, 'di ba? Oh. 'Di ba? Sila Gloria, wala na. Sila Trixie Angeles. Sino pa ba? Sila Vic Rodriguez, wala na eh. Eh 'di ba halos ipagtanggol nila yan nung mga panahon na yun, 'di ba? Halos ipagtanggol nila si Bongbong Marcos na yun eh. Nung mga panahon na yun, ngayon wala na. Oh. Eh wala namang paninindigan yung mga hayop na yan. Yung paninindigan nila, yung mga bulsa nila eh. Kung paano magkakalaman eh. Yun ang paninindigan nila. Eh wala silang paninindigan kay Marcos. Puta, wala. Di pala magkakalamang bulsa ko rito kay Marcos eh. Di ba? Kaya yung mga iba, miwalay na eh. Oo. Di ba? Himiwalay na yung mga iba eh. Oo. Kaya nga sabi ko nga, di ba? Yung mga dating pumupuri kay Marcos, yan dating mga kaalyado niya, yan din na magpapabagsak sa kanya bandang huli. Oh. 'Di ba? Eh sabi ko nga ako kay Marcos, ang kukunin ko, kung ako kay Marcos ang kukunin ko hindi yung mga sip-sip sa akin eh. Hindi yung mga sip-sip sa akin, bakit? Eh sumisip-sip lang yan eh. 'Di ba? Eh kung di nila makuha yung gusto nila, wala na, ilalaglag ako nito eh. Kaya ako kung ako kay Marcos, ang kukunin ko mga i-a-appoint. Puro hindi ko, yung mga dati kong mga dati kong kalaban sa politik eh. Yan, katulad ni Trillanes, i-appoint mo yan. Di ba? Kukunin ko yan eh. Hindi ko kukunin yung mga sumisip-sip sa akin. Bakit? Eh sumisip-sip lang naman yan eh. Yan, lalo na sila Gadon. Oh. Eh ang papel lang niya sumipsip eh, sila ang sumipsip lang niya sila Gadon, yan, sila Panelo, sino pa, sila Roque. Yan ang papel niyan eh, sumipsip eh. Ha? 'Di ba? Yan ang mga papel niyan eh. Sila Gadon, sila Panelo. Yan ang papel niyan, sumipsip. Kaya eto, di ko kukunin yan. Hindi ko i-a-appoint yung mga hayop na yan eh. 'Di ba? Ako mas gusto ko pang i-appoint yung mga dati kong naging kakumpetensya sa election eh. 'Di ba? Yung mga hindi ko kaalyado, yun ang gusto kong i-appoint eh. Bakit? Eh hindi sumipsip sa akin ito eh. 'Di ba?
Kung sakali mag-a-appoint ako, hindi ang mga sumisip-sip sa akin ang kukunin ko. Ang kukunin ko, ang i-a-appoint ko, yung mga dating nakakalabang ko sa eleksyon. Yung mga hindi ko kaya